Barangay San Miguel, ito yung mismong na-feature sa TV Patrol kagabi. At napanood ko rin to si Captain Arthur Binuya. Makakasama natin siya via Zoom. Cap, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Cap, good morning. Captain Arthur Binuya, good morning. Oh. Narinig Good morning nyo? po. Good morning. Naririnig nyo ba? Via Zoom tayo, di ba? Loud and clear po, loud and clear. Okay, so kasi napanood ko rin yung report ni Jesse Cruzat kagabi sa TV Patrol, yung grabe yung San Miguel, yung Kalumpit, Bulacan, until now, for almost 5 months, hindi pa humuhupa yung baha, Kap? Yes sir, tama po kayo. Nakita nga po niya yung sitwasyon kahapon. Pero may mas worse pa pong sitwasyon na hindi niya nakita. Kung Ganun ba? saan Oh. gumagamit na lang po ng tulay dahil buong taon po na hindi na po talaga nawawala ang tubig sa kanila. Okay. Diyan ho sa San Miguel, Barangay San Miguel. Yes po, Sitio Cabu po. Sitio Cabuto, tama ba? Opo, Sitio Cabu. Kung saan sa yung Barangay San Miguel po kasi composed of 5 puroks. Purok 1, Purok 2, Purok 3, Oo, Purok 5 4. purok. Purok Okay. 5 po ang Sitio Cabu. Okay. Tapos, ano sabi nyo? Sa pamamagitan na ng tulay, naggawa kayo ng mga tulay para doon na lang dumadaan ang mga tao, mga residente, Yes, you mean? Sir Danny, yung mga residente po na apektado talaga, mayroon po talagang tulay na kawayan para po... Ito, may pinapakita tayo rito. Magbaba. Napapanood nyo ba yung video? Yan ba yung tinuturo nyo? Yung ba yung, kung baka hindi kayo nakakapanood, no? Pero may piniplay tayong video. Ito nga, pinakita rin kasi yung report na parang hindi natapos itong flood control na dapat completed na noong 2024. Yes, 77 million daw yan na pati kabilya lang ang nakikita, mga bakal lang eh. Oh. Oo nga po, Sir Danny, nakakalungkot po ang pangyayari kasi nga po, na magkaroon po ng investigasyon, bigla naman pong lumitaw yung foreman na nagpaalam. Ang paalam lang po sa akin kung saan lalagay ang materyales. Kung halimbawa po pala, kung meron po pala silang paglalagyan, hindi na po magpapaalam sa akin. Dahil nagkaroon po ng investigasyon, bigla pong lumitaw. At nang ipatigil po, ayun po, halos 10 days po siguro gumawa dahil may mga kabilya at seed pile na install sila. Oh, pero ngayon kasi Kap, sa tagal na nung panahon, no, nung 5 months na halos na hindi umupa, ang dami pa rin dumadaang bagyo. Meron na naman nga tayong inaasahang bagong bagyo ngayon, yung Salome, no? Syempre, nagkakaroon pa rin problema. Tapos ito pa yung nag-spike pa, nag-surge pa itong mga sakit-sakit, yung mga influenza, mga flu. Meron ba mga reports tayo dyan, yung mga kabataan natin, lalo na kung may mga pag-angat sa cases ng ganyan, mga trangkaso po? Sir, unahin ko po yung unang nabanggit nyo regarding po sa parating na bagyo. Kahit po walang bagyo, Sir Danny, kahit po nag-aaraw Oo kami, nga apektado po kami masyado. Okay. Yun po nakakalungkot. Parang nga po, kung hindi po gagawa ng paraan ng gobyerno, hindi po kami mawawalan ng tubig. Tungkol naman po sa sakit. Sakit. We're very lucky po dahil isa man po sa mga barangay ko, hindi po nagkaroon ng dengue, Buti naman. leptos, saka po yung isang nabanggit na, influenza po ba yan? Influenza. Negative po. As of now po, negative. Buti naman, oo. Pero yung ano ang sabi sa inyo ng mga, let's say, mayors ninyo yan o kaya yung governor nyo, meron bang pag-asa na somehow ma-address itong problema nga, lalo na nga dyan sa, kasi parang tumatawid kayo sa mga na rin, di ba? Mga parang bangka, paglilipat kayo sa ibang lugar, ganon? Yes, Sir Danny. Pagka po umabot yung high tide, mga 3 point something lang po, talagang kung hindi po kami pwede hindi gumamit ng bangka dahil nga po hanggang dibdib na po yung baha noon. Yung tao po noon, mga 5'5" ang height, hanggang dibdib na po siya. Pero yung iba po, Sir Danny, talaga pong hindi na po nawawalan. Tulad po nung Purok 3, yung pinakita po kahapon sa interview ni Sir Yes. Oo. Saan po, nasa tulay po kami. Ang taas po ng baha doon, 4 feet. Pero sa kabila po, more than 4 feet dahil mas mababa po roon. Siguro po baka may dalawang
Less than 2,000 din po yung apektado doon na mga tao. Dami rin, ha? Oo. Opo. Bale, Kap, yung sinasabi mo, yung San Miguel, 5 purok doon apektado. Puro baha. Grabe. Opo, Sir Danny, kaya lang nga po yung purok puno po, siguro po mga maliit na porsyento lang po yung apektado sa kanila. Mga Mhm. hindi po ganun kalalim na nararanasan ng purok 3, purok 4, purok 5. Yung purok puno po na yon, Oo. mga hanggang binti po, hanggang tuhod. Yun po yung Ay, sa mataas kanila. nga. Marami pa rin yun. Kung susumahin, meron bang mga lugar na kunwari ayaw na nilang bumalik muna doon? Meron bang temporary shelter na pinalipat muna doon at binibigyan ng supply everyday, ganon? Sa ngayon po, meron po tayong temporary shelter, yung evacuation po natin. Okay. Doon po sila. Oo. Yung Ilan ho yun nandoon at saka yung ilan ho yung na-accommodate doon at saka wala namang kakulangan sa supply? yung problema natin, Sir Danny, yung na-i-provide lang po natin sa kanila, yung shelter lang po, yung food. Okay. Hindi po tayo makapag-supply. Yung LGU po, medyo hindi rin po ganun ka-supportive sa supply dahil nga po, marami po kaming apektado sa Kalumpit. Halos ilang barangay din po yung nararanasan katulad ng sa amin, medyo kinakapos din po. Nagtitiis na lang po muna. Yung po, tubig po, halos suplemento po naman, nasusuplayan po ng maayos naman tubig. Pero ilang pamilya yun nandoon? Yung mga nasa temporary shelter o evacuation center na siyempre parang bayanihan niya lang sa pagkain everyday. Parang ganun na kapal lumalabas? Ganun. Ilan sila? Ilan? 19 families po. Ilan? Pamilya? 19 families po. 19 families. So let's say mga mahigit 100 din yan. Parang ganun. Hindi naman po, mga 25 na lalaki, 20 babae. Ganun po. Ayan, Halos, okay. less than 50 po. So dahil po yung iba, naiiwan po Ayan, doon sa pinapakita kanilang natin. bahay dahil po binabantayan ng kanilang mga Maliliit. kagamitan. Hindi po lahat na, bakit? Maliban lang po sa mga kabataan, mga bata po na 12 below. Yun po, lagi po nilang kasama. Pero yung iba po na sapat na po yung gulang, naiwan po sa bahay bilang bantay po sa kanilang mga kagamitan. Modular tents yun, no? Tama ba? Yung tinitirhan nila? Modular tents? Yes, sir. Yes, sir. Tama po, Sir Danny, yun. paano- Meron po tayong limang na modular tent po doon. Paano naman yung pag-aaral ng mga tao dyan? Yung mga estudyante? Yung mga eskwelahan ba nakalubog din sa baha? Kap? Opo, Sir Danny, lubog po. Kaya sa elementary po, medyo nadagdagan po yung oras ng kanilang pasok dahil nagkaroon po tayo ng nagpagawa po tayo ng daanan ng mga estudyante at mga guro at pati na rin po magulang. Kaya po kahit pa paano nakakapasok po sila, pero kung malalim na malalim po tubig, hindi rin po ganun. Sa high school po, dalawa po kasi eskwelahan dito. May high school po. Yung high school po, yun po yung lubang naapektuhan ng high tide. Pagka po talagang mataas, kansilado pong klase sa kanila, nag-modular na lang po. Okay. So for now, anong pwede nating maibigay na, let's say, advice sa ating mga residente dyan? Hanggang kailan nila mararanasan to? Meron bang somehow may announcement from your mga authorities dyan, governor, kung paano ang pag-address nito? At syempre, papasko na naman, ganito ang sitwasyon pa rin? Oo nga po, Sir Danny, yung pong nakakalungkot. Dati-rati po, yung Purok 3, Purok 5 ba ito? Purok 5. Kaya nga. Kahit pa paano po, pagka po lumitaw yung Farm to Market Road, yung PD Road po nagsisilbing harang mula po sa tubig sa Macabebe, Pampanga. Kasi po, halos kadugsong po namin ng Macabebe, Pampanga at Masantol. Doon po nagagaling ang tubig na nakaka-apekto po sa ilang purok sa amin. Kasi po yung barangay namin, hindi nyo po na itatanong, Sir Danny, nakahati po yan sa dike. May dike po na... may dike? Opo, dike po. Kung pamilyar po sa inyo dike, may taas po yun ng mga 15 to 20 feet na may lapat po na 5 meters or 6 meters, ganun po. Okay. Yung po yung nagsilbing harang sa amin, parang safe refuge na po namin. Kung wala po yun, napakamiserable din po ng aming kalagayan. Kaya po yung dike na yun, nagdudugsong, naghihiwalay po sa Ilog Pampanga.
Pampanga River po kung tawagin. At sa Sige. lugar po ng, yung Pampanga River po na yon, katabi po noon mga Kalumpit, bayan po ng Kalumpit. Yung isa pong ilog na nanggagaling naman po, Pampanga rin po yun, 4 river po yata yung tawag doon. Okay. Yung kabila po dike, nanggagaling po yung tubig sa Macabebe, Pampanga, yun po ang medyo mahirap solusyonan. Dahil nga po, Naku, mababa po yung lugar namin, catch basin po. Pag umapaw na po yung tubig sa Macabebe, sa amin po ang tulay. Sige, Balik sige. po tumutuloy po sa amin yun. Sige Meron po. po kaming feeder road na nagsisilbing harang po sa ilang purok doon, 2 purok. Pag lumitaw po yun, nakapagpa-pump out po kami. Sige po. Okay. Opo, nung nakaraang pong Okay. taon, nakapag-pump out po kami, January na. Sa Sige. Pakiwari Okay. ko po, hindi na po mangyayari ngayon. Sige, okay, Kap, maraming salamat sa oras na ibinahagi ninyo at sana siguro may mga nakikinig sa atin, mga otoridad. Nako, matinding master plan ang kailangan pala dyan talaga dahil catch basin kayo. Maraming salamat sa oras, Kap. Yes, Sir Danny, maraming salamat din po sa inyong panayam. Kundi baka tulong ang panayam nito Okay, upang oo nga makabot eh. sa kinaukulan. Sana po. Okay, yan ho si Kapitana Arthur Binuya ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan.